Isa akong monghe, ngunit buong araw akong naglalagi sa bahay aliwan. Itinuturing ko pang parang mga kapatid ang mga sikat na babae roon. Sabi ng pinunong monghe, nilalapastangan ko raw ang aming pananampalataya. Ititiwalag niya raw ako sa templo. Ngunit nang sumalakay ang hukbo ng mga demonyo, at malapit nang bumagsak ang buong syudad, hinubad ko ang aking kasuotang pangmonghe, at inilantad ang mga nakatato sa buo kong katawan gamit ang gintong pulbos. Ang 18 arhat, sa sandaling iyon, ang amoy ng pabango sa buong bahay aliwan, ay biglang naging isang napakalakas na liwanag ng Buddha. Ako si Fahay, pero hindi ako yung mongheng tumalo kay Bai Suzen. Isa akong walang kwentang nilalang na may 1 taon na lang na itatagal sa mundo. Sa mga sandaling ito, nakahawak ako sa manipis na baywang ng pinakasikat na babae sa bahay aliwan, si Liu Ruyan. Habang iniikot ang kalahating baso ng alak sa aking kamay, ang mga mayayamang parokyano sa paligid ay nagtatawanan. Pinagtatawanan ako, ang kalbong monghe. Pinagtatawanan ako, ang mongheng mahilig sa alak at laman. Ang pinunong monghe naman ay nakatayo sa labas ng pinto. Dinuduro ang aking mukha at walang tigil sa pagmumura. Sinasabing dinudungisan ko ang kalinisan ng aming pananampalataya, at agad daw niya akong ititiwalag sa templo ng Jinshan. Huhuberin ako ng aking kasuotang pangmonghe. Walang sino man ang nakakaalam, na sa bawat paggamit ko ng aking kapangyarihang budista, mabilis na nauubos ang aking buhay, kung hindi ako mananatili sa lugar na ito na puno ng maruming enerhiya. Sa bahay aliwan na ito, para gamitin ang enerhiya ng kababaihan para sumpuin ang purong apoy ng yang sa aking katawan. Hindi ako aabutin ng buhay hanggang mamayang gabi. Nang makita ng pinunong monghe na tahimik lang ako, ngumisi siya ng malamig at inihagis ang isang kasulatan. Fahay, simula ngayon, hindi ka na disipulo ng aming pananampalataya. Lumayas ka sa bahay aliwan na ito. Lumayas ka sa syudad ng Yangzhou. Ang mga babae sa paligid ay napahagulgol habang tinatakpan ang kanilang mga mukha. Sa tingin nila, mabuti akong tao. Dahil hindi ko sila kailanman hinahawakan. Nagdarasal lang ako ng mga sutras sa loob ng silid. Pero sa sandaling iyon, isang nakabibinging ingay ang biglang umalingaw mula sa labas ng lungsod. Ang buong lungsod ng Yangzhou ay malakas na yumanig. Madilim na ulap ang bamalot sa lungsod. Iyon ang hiyawan ng mga kabayong pandigma ng 1,000,000 hukbo ng kaaway. May mga demonyong lahi pa at masasamang cultivator na tumatawa ng malakas. Ngayong araw, dadanak ang dugo sa Yangzhou. Walang ay tatirang buhay, kahit aso o manok. Ang punong monghe ay nanginginig sa takot, halos maihisa sa lawal. Ang kabanalan na ipinakita niya kanina, ay biglang naging isang katatawanan. Nagtangka siyang tumakas dala ang mga kayamanan, ngunit natuklasan niyang matagal nang nakasara ang mga tarangkahan ng lungsod. Lahat ng tao ay umiiyak at sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kopetan ng alak. Tinulak ko ang kamay ni Liu Ruyan na nakaabot. Para protektahan ako, walang pagmamadali akong tumayo, sa harap ng lahat ng tao. Sa isang malakas na pagpunit, diretso kong pinunit ang lumat punit na kasuotan ng monghe. Gintong liwanag. Sa sandaling iyon, sinilaw nito ang mga mata ng lahat. Nakita sa aking likuran, ay may nakaukit na 18 arhat na tila mga buhay. Bawat isa ay kumikinang sa ginto. Bawat isa ay nag-aalab sa pagnanasang pumatay. Ang gintong alabok ay umiikot sa sinag ng araw. Na tila anumang oras ay lalabas mula sa aking balat. Natulala ang punong monghe. Ang mga mayayamang binata ay natigilan. Sa bawat hakbang ko pasulong, isang gintong lotes ang sumisibol sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit ang aking buhok ay pumuti sa bilis na nakikita ng mga mata. Humihiram ako ng buhay. Humihiram ng buhay mula sa kalangitan. Nangungutang mula sa karma. Kahit na pagkatapos ng labanang ito, ako ay magiging tuyong mga buto. Ngunit lumingon ako at tinignan ang mga mamamayan ng buong lungsod. Isa lang ang nasa isip ko. Kung hindi ililigtas ni Buddha ang mundong ito, hahayaan kong wasakin ng isang demonyo ang purgatoryong ito. Lumabas ako ng bintana ng bahay aliwan sa isang hakbang. At tumayo sa ere, malamig kong sinigawan ang madilim na ulap na bumabalot sa syudad. Ngunit ang general ng mga demonyo ay humalakhak ng nakakakilabot. Isang hamak na monghe, naglalakas loob na harangin ako. Panoorin mo habang ginagawa kitang isang blood pill. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman. Hindi lang ako umilag, bagkos ay kusa ko pang sinalubong ang madyugong niyang bunganga, at nagpakawala ng isang atake gamit ang aking palad. Pero ang hindi ko alam, ito ay simula pa lamang ng laro ng karma. Ang atake kong iyon, tila ordinaryo lang, ngunit sa katotohanan, tinipon ito ang mula sa loob ng aking katawan. Ang buong 3 taon ng aking lakas ng buhay, ang gintong marka ng palad sa himpapawid, ay lumaban sa agos. Sinalubong nito ang maitim na ulap na kayang lamunin ang buong syudad. Isang malakas na shockwave ang sumabog na ako ang nasa gitna. Ang mga ulap sa paligid sa layong daan-daang milya ay agad na nawala. Ang general ng mga demonyo na kanina'y nagyayabang, ay hindi man lang nagawang sumigaw. Sa ilalim ng dalisay na liwanag ng Buddha, agad siyang naging ulap ng dugo sa kalangitan. Ang buong syudad ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Maging ang abad na naghahandang tumakas, o ang mga mayayamang nagtatago sa sulok na nanginginig sa takot. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakanganga, at natulala na parang bato. Ang walang silbing monghe sa kanilang paningin, ay pumatay ng isang hari ng mga demonyo sa isang atake lang ng palad. Ngunit alam ko, ang ataking ito, hindi lamang ang hari ng mga demonyo ang winasak, kundi pati na rin ang natitira kong lakas ng buhay. Ibinaba ko ang tingin sa aking kamay. Tuyo at kulubat na, puno ng mga pekes ng katandaan. May naramdaman akong tamis sa aking lalamunan. Isang bungkos ng maitim na dugo ang tumalsik sa aking gintong tato ng isang arhat. Fahay, puno ng pighatang sumigaw si Liu Ruyan sa may bintana. Sinubukan niyang lumapit, ngunit hindi siya makalapit dahil sa natitirang banal na kapangyarihan. Pilit kong tinatigan ang sarili ko para hindi bumagsak. Dahil sa kalaliman ng maitim na ulap, ang tunay na lagim ay kara rating pa lamang.
Lagutok, lagutok, iyon ang tunog ng mga butong nagkikiskisan. Tatlong nilalang na balot sa kadiliman. Mga dambuhalang halimaw ang dahan-daang lumabas. Sa bawat hakbang nila, ang kalawakan sa paligid ay gumuho. Ito ang tatlong general ng libing mula sa lahi ng mga demonyo. Ang lakas ng bawat isa sa kanila ay higit na nakahihigit kaysa sa naunang kalaban. Interesante, nagsalita ang halimaw sa gitna na may tatlong ulo. Ang magkakapatong niyang boses ay tumatagos sa kaluluwa. Sinunog mo ang iyong buhay para sa banal na kapangyarihan. Batang monghe, pagkatapos ng ataking iyon, gaano ka pa katagal mabubuhay? Isang oras, o baka ilang minuto na lang? Hindi ako sumagot, ramdaman ko ang karma lending system sa loob ng aking katawan. Ito'y walang tigil na nagbibigay ng babala, kasalukuyang haba ng buhay, 3 araw. Natukoy ang matinding panganib. Nais mo bang ipagpatuloy ang paunang paggamit ng iyong buhay? Kapalit ng basbas ng dakilang makapangyarihang dragon ng kalangitan. Kapalit, isang buwang buhay ang ibabawas bawat segundo. Napatawa na lang ako ng mapakla. Wala nang natitira sa akin. Maliban sa walang kwenta kong buhay na ito. Isang salita ang marahang lumabas sa aking bibig. Sa isang iglap, ang 18 arhat na tato sa aking likuran ay sabay-sabay na nagmulat ng kanilang mga mata. Wala nang bakas ng habag, kundi sukdulang galit, dakilang makapangyarihang dragon ng kalangitan. Umalingaw-ngaw ang aking sigaw na yumanig sa kalangitan. Isang dambuhalang gintong dragon na may habang 100 zang ang umalpas mula sa aking likuran. Hindi ito isang ilusyon, kundi isang tunay na nilalang na nilikha mula sa dalisay na pagsunog ng aking buhay. Ang lahat ng mamamayan sa buong lungsod ay sabay-sabay na lumuhad. Nakala nilang nasaksihan nila ang pagbaba ng isang tunay na Buddha. Ang abad naman ay natakot ng husto at hindi na malaman ang sasabihin. Ay ito ang ipinagbabawal na sining ng Budismo. Siya ay demonyo. Siguradong demonyo siya. Sa pagharap sa pagkubkob ng 3 dakilang general na demonyo, agad na pinagpira-piraso ng gintong dambuhalang dragon ang katawang lupa ng 2 sa kanila. Ngunit ang huli, ang halimaw na may 3 ulo, ay biglang nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti. Bigla nitong ibinuka ang malaking bibig, at iniluwa ang isang naglalabas ng matinding masamang enerhiya, na maitim na perlas, ang perlas na pang-akit ng kaluluwa. Nanliit ang aking mga mata. Iyon ay isang masamang kayamanan na partikular na tuma-target sa espiritual na kaluluwa. At noong handa na akong isakripisyo ang lahat para lumaban, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang abad na orihinal na nagtatago sa likuran ay sinamantala ang aking pagkalingat, at biglang inilabas ang isang lilang gintong mangkok. Ang mangkok ay hindi itinutok sa mga halimaw, kundi malakas na ipinalo sa aking batok. Napasuray ako at bumagsak mula sa himpapawid. Ang gininto ang liwanag sa kalangitan ay agad na nagdilim. Fahay, ibigay mo ang sikreto ng iyong mga tato. Ang mukha ng abad ay puno ng kasakiman. Mamatay ka na rin naman. Ibigay mo na sa akin ang pamanang iyan. Titiyakin kong mananatili ang templo ng Jinshan sa loob ng 10,000 taon. Hindi ko kailanman inakala na hindi ako mamamatay sa kamay ng mga halimaw, kundi pagtataksilan muna ng sektang pinaglingkuran ko sa buong buhay ko. Sasaksakin ako ng patalikod. Lumapag ang halimaw na may 3 ulo at humalakhak ng malakas. Ang kalikasan ng tao ay mas interesante pa pala kaysa sa kalikasan ng demonyo. Habang naglalakad ito palapit sa akin, tinititigan nito ng may paglalaway ang mga tato sa aking likod. Hoy kalbo, ang katawan mo ay isang perpektong sangkap. Dadalhin kita pabalik para gawing isang demonyong kagamitan. Nakadapa ako sa lupa habang unti-unting lumalabo ang aking paningin. Naririnig ko sa aking paligid ang mga sumpa ng abad, at ang pangungutya ng halimaw. Tinangkang iligtas ako ni Liu Ruyan. Pero isang sampal lang mula sa abet, tumilapon na siya. Lumayas ka, haliparot. Sa sandaling iyon, ang pagkabuda sa puso ko ay tuluyan ng namatay. Ang pumalit dito ay isang walang katapusang galit. Nadetekta ang matinding pagbabago sa emosyon ng host. Binabago ang Karma Clone Contract. Ina-activate ang Fallen Buddha Mode. Ang pagpatay sa sariling lahi ay maaari na ring magamit para pahabain ang buhay. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Ang mga tuyot kong daliri ay bumaon sa matigas na sahig. Tinitigan ko ang abet na may tuwa sa kanyang mukha, na naghahandang balatan ako. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Dahil gusto mo ang pamanang ito, ibibigay ko sa iyo. Ang ibinigay ko sa kanya ay hindi ang aral ni Buddha, kundi ang basurang sutra na naging isang maitim na demonyong dragon. Pero ang hindi ko alam, sa loob ng katawan ng matandang ito, ay mayroon palang mas malalim na sikretong nakatago. Pagbabago sa mga patakaran, ang pagpatay sa isang tao ay magbibigay ng 1 taon ng natitira niyang buhay. Ang pagpatay sa isang demonyo ay magbibigay ng 10 taon ng kapangyarihan nito. Bigla akong natawa, isang buong buhay na paglilingkod kay Buddha. Pero sa huli, kailangan kong pumatay para mabuhay. Paos ang boses ko, parang tunog ng mga ngiping nagngangalit mula sa kailaliman ng impyerno. Ang sinasamba mo ba ay si Buddha? O ang kasakiman sa puso mo? Natigilan ang abet, pagkatapos ay buong lakas niyang tinapakan ng aking gulugod. Mag-aago buhay ka na, tinuturuan mo pa ako. Mamatay ka na, tinaas niya ang purple gold na mangkok. Ibinuhos ang lahat ng kanyang espiritual na lakas, at buong puwersang ipinukpok sa aking bungo. Sa atake niyang ito, desidido siyang patayin ako. Napapikit ang mga tao sa paligid dahil hindi nila kayang tingnan. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang pinakawalan ni Liu Ruyan. Noong ang mangkok ay malapit na sa anit ko, model, ng 1 sentimetro na lang ang layo. Tumigil ito. Hindi ko ito sinalo gamit ang aking kamay. Sa halip, mula sa kawalan, isang maitim na galamay ng dragon na balot sa mga kaliskis ng demonyo. Ang mahigpit na kumapit sa gilid ng banal na mangkok, ang sagradong relikya ng Budismo, na ayon sa mga sabi-sabi ay hindi masisira, ay parang isang biskwit lang, na dinurog hanggang maging pira-piraso. Nagyelo ang ngiti sa mukha ng punong monghe. Ang kanyang tingin ay mula sa sobrang kagalakan ay naging sukdulang pangingilabot.
Anong klaseng kapangyarihan ito? Buddha at demonyo sa iisang katawan. Hindi ka isang Buddha. Dahan-dahan akong tumayo. Ang dati kong tuyot na balat ay agad na naging makinis at puno. At nagkaroon ng isang malademonyong kulay na asul-itim. Ang 18 estatwa ng Arhat sa aking likuran. Sa sandaling ito, ay nabakbak lahat ang gintong pintura. Mula sa kanilang mga mata ay umagos ang maitim na dugo. Bawat isa sa kanila ay naging isang Azura mula sa impyerno. Gusto mo ng pamana? Ibibigay ko sa iyo. Mabilis kong sinakmal ang leeg ng punong monghe. At itinaas siya sa ere. Nagpumiglas siya ng husto. Walang tigil niyang pinaghahampas ang braso ko. Pero para lang siyang tumatama sa isang diamante. Ako ang iyong maestro. Lumapit ako sa kanyang tainga at marahang buwang ulong. Itinuro sa akin ni maestro. Ang lahat ng nilalang ay nagdurusa. Tanging sarili lamang ang makapagliligtas. Kaya hihiramin ko ang buhay mo. Para iahon ako sa dagat ng pagdurusa. Ayos lang ba? Natukoy ang 32 taon ng buhay na maaaring anihin. Isasagawa ba? Walang emosyon akong nagutos sa aking isipan. Sa isang iglap, isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang sumabog mula sa aking palad. Ang punong monghe ay nagpakawala ng isang sigaw na hindi galing sa mundong ito. Kitang-kita kung paano natuyo ang kanyang katawan. Nalagas ang kanyang puting buhok at damay kitang balat sa kanyang kalansay. Sa loob lamang ng 3 segundo, ang kanina'y masigla at kagalang-galang na punong monghe ng templo ng Jinshan. Naging parang pinatuyong karne, tagumpay ang pag-ani, kasalukuyang haba ng buhay, 32 taon at 7 segundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lakas sa loob ko, na sumabog na parang isang tsunami. Pero hindi ako tumigil, lumingon ako, at tumingin sa matagal nang natutulala na general ng 3 ulong demonyo. Dahan-dahan itong umaatres, ang 6 na mata sa 3 niyang ulo, ay pawang puno ng matinding takot. Hindi ba't sinabi mo kanina, na gagawin mo akong isang sandatang demonyo? Itinagilid ko ang aking ulo, at iginalaw ang naninigas kong leeg. Isang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Humiyaw ang 3 ulong halimaw. Tumalikod at akmang magiging hangin ng demonyo para tumakas. Huli na, sa isang tapak ko, agad na gumuho ang lupa. Ang buo kong katawan ay naging isang itim na kidlat, at sa isang iglap ay lumitaw sa likuran nito. Walang anumang pasikat na galaw. Tanging sukdulang lakas lamang. Diniinan ko ng aking 2 kamay ang kaliwat kanan nitong ulo. At buong lakas na pinag-umpog ang mga ito. Sumabog na parang mga bulok na pakwan. Ang pula at puti ay tumalsik sa buong katawan ko. Pinatay ang general na si Sanzang. Ninakaw ang 100 taon ng cultivation. Ganti ng karma. Natamo ang basbas ng Blood Arhat Dharma Body. Ang hukbo ng kalaban sa pader ng lungsod ay handa ng sumalakay. Nang makita ang eksenang ito, ang hukbo ng 1 milyon ay sabay-sabay pang umatras ng 3 hakbang. Iyon ay panginginig mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Nakatayo ako sa gitna ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Hinayaan kong damaloy ang dugo ng demonyo sa aking bibig. Ang malansa at matamis na lasa nito ay nagbigay sa akin ng kailanawan na hindi ko pa nararanasan kailanman. Sumulyap ako sa aking likuran, sa grupo ng mga mayayabang na dating tumutuya sa akin. Sa sandaling ito, para silang mga baliw na yumuyukod at nagmamakaawa. Basang-basa ang kanyang salawal, napangisi ako ng malamig. Ito pala ang mga nilalang na gustong iligtas ni Buddha. Ito pala ang mundong pinoprotektahan ko kahit masunog pa ang buhay ko. Noong sandaling iyon, biglang gumuhit sa malayong kalangitan. Ang isang kulay ubeng kidlat, isang anyong espiritual na pagkalaki-laki at abot langit. Ang bahagyang nagpakita sa gitna ng mga ulap. Iyon ay si, ang tunay na pinuno sa likod ng templo ng Jinshan. Ang pambansang guro ng dakilang nasyon ng Xia, si Ling Zuzi. Halimaw, naglakas loob kang paslangin ang sarili mong mga kasamahan. Nalublob ka sa kasamaan at sinira mo ang iyong pundasyon. Ang makapangyarihang boses niya ay may dalang. Bigat na parang babagsak sa iyo ang isang bundok. Niluwa ko ang dugo sa aking bibig. At tumingala habang tumatawa ng malakas. Ling Zuzi, sakto ang dating mo. Ang karma sa loob ng katawan ko ay kulang na lang ng isa. Isang dakilang tulad mo para mabuo ito. Ngunit, noong pasugad na sana ako sa kalangitan, biglang tumakbo papalapit si Liu Ruyan. At mahigpit na niyakap ang aking binti. Namumutla ang kanyang mukha. Fehai, huwag kang pumunta. Patibong iyan, sa kanyang kamay, ay may hawak siyang isang butong plate na naglalabas ng kakaibang aura. Ang disenyo sa plaking iyon, ay kaparehong-kapareho pala ng Arhat tattoo sa likod ko. Pero ang hindi ko alam, ay ang totoong pagkatao ni Liu Ruyan. Na di hamak na mas nakakatakot pa pala kaysa sa 3 ulong halimaw na iyon. Sa mga mata ni Liu Ruyan, na kayang mangagaw ng kaluluwa, ay mayroon na ngayong malamlam na liwanag na kulay ube. Mahigpit niyang niyakap ang binti ko, at bumaon ng malalim ang kanyang mga kuko sa aking laman. Fehai, huwag kang umakyat. Hindi pagka-immortal ang nililinang ni Ling Zuzi, kundi pugon ng lahat ng nabubuhay. Kapag pumunta ka roon, ito na ang kukumpleto sa sangkap para sa kanyang kapangyarihan. Yumuko ako at tiningnan siya. Labis ang pagkabigla sa aking puso. Isang tanyag na court sana. Sa isang sulyap lang ay natukoy na niya ang estilo ng paglilinang ng tagapayo ng estado. Sa himpapawid, ang anyong espiritual ni Ling Zuzi ay lalong nagiging solido. Suminghal siya. Ang alon ng tunog ay naging isang tunay na kidlat na direktang hamampos pababa. Demonyong nagpapahamak sa bansa, masamang nilalang na nanggugulo sa kaayusan. Ngayon, tatapusin ko kayong lahat. Ang tabletang buto ay lumipad mula sa kamay ni Liu Ruyan. Lumutang ito sa himpapawid. Sa isang iglap, isang kapangyarihang mas matanda pa kaysa sa taglay ko. At mas mabigat na kapangyarihang Buddhist ang sumabog mula sa tabletang buto. Ang malabong imahe ng ika-19 na Arhat. Hindi siya kabilang sa 18 Arhat. Ngunit tila mayroon itong kakayahang sukulan ng lahat ng monghe. Ito ang tabletang buto ng relikya ni kagalang-galang na Kasyapa.
Sa wakas ay nagbago ang tono ng boses ni Ling Zuzi. May bahid ng kasakiman na hindi niya maitago. Liu Ruyan, ikaw pala ang natitirang alagad ng nakaraang dinastiya, ang banal na dalaga ng Zillian. Hindi ko kailanman inakala na ang babaeng buong araw na naglalambing sa aking mga bisig. Ang babaeng naghahanda ng tinto para sa akin. Siya pala ang pinuno ng mga rebelde. At ang dahilan kung bakit siya nagtago sa bahay aliwan sa Yangzhou ay para pala hanapin ang tagapagmana ng ika-19 na Arhat, na walang iba kundi ako. May tumulong dugo mula sa gilid ng bibig ni Liu Ruyan. Pilit niyang itinaas at ginamit ang tabletang buto. Fehai, nakatago sa loob ng tabletang buto na ito ang 3,000 liwanag ng Buddha na magagamit mo nang walang kapalit. Bilis, tumakas ka patungo sa mga lupaing nasa labas ng hangganan. Sa pag-alis mo lang sa Great Sea ka mabubuhay. Habang tinitingnan ko ang mga tao sa paligid, nanayanig ng natitirang lakas mula sa anyong espiritual ni Ling Zuzi. Ang mga karaniwang taong dinudugo ang 7 butas sa kanilang mukha, habang tinitingnan ko ang mga itinuturing na parang basura lamang. Mga buhay na ginagapas na parang wala lang. Ang demonyong kalikasan sa loob ko ay muling umalpas. Sa bokabularyo kong si Fehai, walang salitang pagtakas. Gusto mo ng butong domino. Agad kong hinablat ang relikyang butong domino na iyon. Habang nakatingin sa espiritual na anyo sa himpapawid, nagpakawala ako ng isang malupit na ngiti. Ling Zuzi, buong buhay kang nagplano. Pero naisip mo ba na ang mga demonyo ay nanghihiram din? Hindi ko pinansin ang pagpigil ni Liu Ruyan. At bigla kong idiniin ang butong domino sa gitna ng aking noo. Natukoy ang isang mataas na antas na pinagmumulan ng enerhiya. Sistema ng karma, isinaaktibo. Nais mo bang isakripisyo ang iyong reinkarnasyon sa susunod na 1,000 taon? Kapalit ng 15 minutong pagdating ng dakilang malayang demonyo. Sa sandaling iyon, hindi ako nagatubili. Ni hindi ko man lang tiningnan. Ang mukha ni Ling Zuzi na puno ng takot. Dagandong, yumanig ang langit at lupa. Ang dating gintong liwanag ng Buddha. Sa sandaling ito ay tuluyang naging isang kulay ube at itim na apoy ng demonyo. Ang 18 arhat sa aking likuran ay hindi lang dinuguan. Nagsimula pa silang maglamunan sa isa't isa. Sa huli, nagkaisa sila upang bumuo ng isang dambuhalang. Maitim na Diyos demonyong may 6 na pakpak sa likod. Lumutang ako sa himpapawid, habang minamaliit ang nooy mayabang na goshi. Ling Zuzi, gusto mong mabuhay ng walang hanggan. Halika, ihahatid kita sa siklo ng reinkarnasyon. Ibinuka ko ang aking 5 daliri, at marahang pinisil ang kawalan. Sa sandaling iyon, ang dating maringal na espiritual